At kaugnay niyan, apektado naman ang ilang taniman ng tubo. Diyan sa ilang lugar sa Negros Occidental matapos mabalot nga ito ng abo o ashfall na siyang ibinuga ng Bulkang Kanloon. Sa harap nito, siniguro naman ng Sugar Regulatory Administration o SRA at ng provincial government doon na bibigyan nila ng kaukulang tulong ang mga apektadong magsasaka. Kunin natin ang buod ng balitang yan sa live report ni Erlo Bringas. Erlo. Alex, namumblema na yung maraming mga magsasaka ng tubo dito sa probinsya ng Negros Occidental dahil sa patuloy na pagbuga ng abo ng Bulkang Kanlaon. Isa ka sa kanilang panawagan sa pamahalaan na sila'y matulungan na dahil posibleng mas mahirapan pa sila sa makasusunod na araw dahil sa aktibidad ng bulkan. 5 araw na halos ang nakalipas mula nang pumutok ang Bulkang Kanlaon. Halos namumuti pa rin sa alikabok ang kapaligiran sa Barangay Mailom sa Bagos City, Negros Occidental. Ang mga bubong ng tahanan, kalsada, maging mga dahon sa puno, namumuti pa rin sa sobrang kapal ng abo na ibinagsak ng bulkan. Maging ang mga magsasaka ng tubo sa lugar, problemado dahil pati ang mga tanim nilang mga tubo nabalot din ng abo mula sa bulkan. Si Mang Samuel ay isa sa mga magtutubo sa Barangay Mailom. Isa sa kanilang suliranin daw ay ang pag-harvest ng mga tubo. Hindi naman daw masisira mga ito pero dagdag pa raw sa proseso ang pag-aalis ng abo sa tubo. Kung maglala pa po, masisira po kung makapal pa po ang magdaloy po ng mga malaki po, masisira po ang aming kabuhayan. Wala na po kami kuhaan ng dagdag na po nga. Sabi pa ni Mang Samuel kung magpapatuloy ang ganitong sitwasyon, baka hindi na raw nila ma-afford pa dahil kailangan pa nilang gumastos sa karagdagang pagproseso sa mga tubo na kanilang matatagpas. Mahirap po magtapas po kasi dahil po maraming abo ga alikabok po ga malanghap ng tapasiro po. At yan po, malugi-lugi po kami kahit tao porsigikid po nga mapadagdag sila ng expenses po sa pagtapas po. Tutulungan na lang kami po nga sa aming mga tubuhan. So, pwede man po nila po tulungan kami ng mga planters po, small planters. Pumutok yung Bulkang Kanloon noong araw ng Lunes, nakapagtagpas na ng kanilang mga tanim na sugarcane. Yung maraming mga magsasaka dito sa Barangay Mailom. Katunayan, itong dalawang magkabilang gilid ko ay mga bagong tanim na yan ng mga sugarcane. Pero ang pinag-aalala ng mga magsasaka, kung magpapatuloy pa ang mataas na aktibidad ng Bulkang Kanlaon, baka pati itong mga bago nilang tanim masira ng mga bumabagsak ng abo mula sa bulkan. Sa Barangay Maaw, sa bayan pa din ng Bagos City, kapareho din ang sitwasyon. Halos mapuno na ng kulay puti ang mga patubo pa lang nilang mga tanim na tubo. Si Aling Neri, problemado din dahil ilang araw na silang walang kabuhayan dahil sa epekto ng Bulkang Kanlaon. Wala din naman daw silang magawa kung ganitong sitwasyon, lalo na't delikado na sa kanilang kalusugan ang epekto ng abo mula sa bulkan. Mahirap kasi yung pagdaanan ka ng mga kalamidad. Hirap ka sa mga paghahanap buhay mo. Halos ilang hektarya ng mga taniman ng tubo dito ang puno pa din ng ashfall. Bagay na isa sa pinag-aalala ng mga magsasaka na kapag magpapatuloy pa ang ganitong sitwasyon ay baka maapektuhan din ang kanilang mga tanim na tubo at kabuhayan. Pagtutubo ang isa sa mga pangunahing hanap buhay ng karamihan sa mga taga Negros Oriental, kaya malaking dagok sa mga taga dito ang patuloy na aktibidades ng Bulkang Kanlaon. Ang SRA tiniyak naman na nakatutok sa sitwasyon ng tubuhan sa Negros Occidental matapos ang pagputok ng Bulkang Kanlaon. Ayon kay SRA Administrator Pablo Ascona, puspusan ang pamamahagi nila ng libreng tubig, pagkain at iba pang tulong sa mga sugarcane farmers. Sa isang media interview, sinabi ni Ascona na kukunin ng pondo na ipangtutulong sa mga sugarcane farmers ay mula sa mga natipid na pondo sa selebrasyon ng holiday season ng ahensya.
Kasunod nito, tiniyak ni Asco na wala pang epekto sa supply at presyo ng asukal ngayong holiday season ang pinsalang dulot ng pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon. Ang provincial government naman ng Negros Occidental tiniyak ang tulong sa mga magsasaka na apektado ang pananim lalo na ng mga tubo ng pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon. Might be, pero ngayon may epekto yan sa mga agricultural agricultural products natin, especially pati pa yung mga animals natin. May mga hayop sila na nire-raise doon at saka yun ang concern ng mga some individuals na kapatid natin kasi hindi nila maiwanan yung mga hayop na natira. Unahin natin yung safety nila at saka yung personal nila na sarili bago yung Samantala, Alex Ali, nagkaroon ng 13 pagbuga ng abo ang Bulkang Kanlaon ngayong araw na ito. Sa datos mula sa PBOX, merong 7 volcanic earthquakes at aabot naman sa mahigit 3,999 na tonelada ng sulfur dioxide ang ibinuga ng bulkan na may taas na 100 metro. Na-monitor din yung patuloy na ground deformation o pamamaga ng bulkan at dahil nga naaprubahan na yung pagdeklara ng state of calamity dito sa Negros Occidental, ay ilalatag na rin nila sa lalong madaling panahon yung mga ayuda, tulong doon sa mga evacuee, maging doon sa mga farmers, bukod pa doon sa ayuda na matatanggap from SRA para nga doon sa mga apektado nga magsasaka, lalo na yung mga magsasaka ng sugarcane dito sa probinsya. Alex Ali. Okay, Erlo, siguro dapat i-explika dito sa mga magsasaka ng tubo yung scientific explanation patungkol dyan sa epekto ng abo sa mga sugarcane. Dahil nga, sinasabi nga na hindi naman nakakasira to pero kailangan lamang ay mahugasan. Wala bang plano ang lokal na pamahalaan dyan? Kunyari, mag-hire sila ng, ng chopper or eroplano na para mabanlawan man lamang. Kung umulan, okay. Pero kung walang ulan, banlawan. Yun lang daw ang solusyon yata para matanggal yung mga abo na nakakapit sa mga dahon para hindi masira ang photosynthesis na sabi ni Ali sa akin. Well, Alex, sa mga kumpanya rito na may mga taniman ng tubo, ang ginawa nila actually, naglagay sila ng mga sprinkler doon sa taniman ng kanilang tubuhan. Pero ang sabi ng provincial government ay pinag-aaralan nila yung mga pwedeng gawin para nang sa kanon makatulong din doon sa mga magsasaka. Kanina nga si Mang Samuel, yung nakausap natin kanina, ang tinanong ko sa kanya, Alex, kung kasi sa iba, ginagawa yung paglalagay ng sprinkler. Ang problema naman kasi, Alex, ay wala silang budget para doon. Kung kaya humihiling sila sa provincial government na sila ay matulungan sa kahit anong paraan na may tutulong sa kanila para nang sa ganon maisalba pa rin yung mga tanim na sugarcane para hindi magdoble-doble o magdagdag pa ng iba pang proseso para matanggal yung mga abo doon sa kanilang mga pananim, Alex. Erlong, siguro masiguro lamang na mga eksperto dyan, lalo na siguro sa lokal na pamahalaan ng Negros Occidental, na sabihin na kahit na may abo doon sa mga tubuhan, hindi ito sisipsipin. Walang papasok mismo sa mismong tubo na hindi madadamay ang lasa ng asukal natin. Parang ganon. Yes, Alex, yun nga yung isa sa mga concern ng mga magsasaka, no. Kaya daw sila medyo umaaray kasi kailangan nilang dagdagan yung bayad para doon sa mga taga-tagpas ng mga tubo nila, no, kasi malalanghap nga naman yung abo na manggagaling doon sa tubo. At pinag-aaralan na rin nga nila para ma-explain doon sa mga small planters na hindi naman ganon kalaki yung epekto o mamamatay yung tubo. Bagamat kailangan lang talagang alisin doon sa mismong dahon niya para nang sa kanon magpatuloy ka yung tinatawag na photosynthesis para tuloy-tuloy yung mismong vitamina na pumapasok doon sa mismong sugarcane, Alex. Okay, maraming salamat sa iyo, Erlo Bringas. Mata natin dyan sa Negros Occidental. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.